Ang pinaka-weird na shot sa Freren na siya pala ang pinakamagaling. Kapag sinira mo ang rules ng cinematography, pero mas lalo nitong pinatindi ang emosyon. Bakit ang awkward na shot sa kwento ni Old Man Vull, ang isa sa pinaka-powerful sa Freren? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ginamit ng Freren, Beyond Journey's End, ang cinematography at paglabag sa composition rules, para maghatid ng mas malalim na emosyon, lalo na sa kwento ni Old Man Vull. Mula sa rule of thirds, negative space, symmetry at balance, hanggang sa sinadyang pag-break ng mga ito para ipakita ang shock at bigat ng sandali, tatalakayin natin kung bakit ang weirdest shot ay maaaring siya ring pinakamagandang shot sa buong series. Isang malalim na pagsusuri sa tema ng pagkawala, oras, alaala, at kung paano dinadala ni Freren ang mga taong nawala na sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Sa filmmaking at animation, maraming sinusunod na rules. Mga bagay tulad ng rule of thirds, negative space, symmetry, at balance. Kadalasan, hindi natin napapansin ang mga ito, pero ramdam natin ang epekto. Halos bawat shot sa isang mahusay na palabas ay sinadyang planuhin. Pero ano ang mangyayari kung sadyang sirain ang mga rules na ito? At paano kung ipares mo pa iyon sa isang napakagandang maliit na kwento? Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinaka-emosyonal at pinakamakapangyarihang eksena sa Freren, Beyond Journey's End. Ano nga ba ang rule of thirds at iba pang composition rules? Ang rule of thirds ay isang paraan ng pag-frame kung saan hinahati ang screen sa siyam na bahagi gamit ang grid. Kadalasan, inilalagay ang subject sa mga intersection points para maging natural at balanse ang shot. Sa Freren, mapapansin mong madalas gamitin ito. Halimbawa, kapag si Himmel ay naka-frame sa isang vertical line ng rule of thirds habang ang iba ay nakabalance sa kabilang side para hindi magmukhang mabigat ang isang parte ng frame. Sunod naman ang negative space, ito ang bakanteng espasyo sa paligid ng subject. Karaniwang rule, dapat nakaharap ang character sa negative space, hindi sa gilid ng frame. Para may room to breathe ang shot. Mayroon ding symmetry at balance. Ramdam mong may equal visual weight ang frame. Halos lahat ng shot sa Freren ay maingat at maayos ang pagkakagawa. Kaya kapag bigla itong lumihis sa rules, may ibig sabihin iyon. Ang kwento ni Old Man Vull. Ang Freren ay isang kwento tungkol sa isang elf na nabuhay ng higit 1,000 taon. Habang ang mga taong nakakasama niya ay tumatanda at namamatay, siya ay patuloy na nabubuhay. Dito pumapasok si Old Man Vull, isang 300-year-old dwarf na malapit na sa dulo ng kanyang buhay. Ang dwarf sa mundong ito ay may lifespan na humigit kumulang 300 taon. Ipinakilala siya bilang tila senile o makakalimutin. Pero kalaunan, malalaman natin na ginagamit niya ang impresyon na iyon sa kanyang kalamangan. Siya ay nananatili sa isang maliit na bayan upang tuparin ang pangako niya sa kanyang asawang tao, na paprotektahan niya ang lugar na iyon. Isang pangakong ilang daang taon na niyang pinaninindigan. Ang eksena sa ilaw ng kagubatan. Ang emosyonal na sentro ng kwento ay nang maglakad sina Freren at Vull sa isang kagubatang naiilawan sa gabi. Nagbabalikan sila ng alaala, lalo na ang usapan nila kay Himmel, 80 taon na ang nakalipas. Tinanong ni Vull si Freren kung tuloy na ba siyang papatay sa Demon King, isang bagay na nagawa na niya 80 taon na ang nakaraan. At dito pumasok ang kakaibang shot. Sa unang shot, nakatingin si Freren pakaliwa, kung saan dapat naroon si Vull. Pero hindi natin siya nakikita. Nakaharap si Freren sa gilid ng frame. Ang negative space ay nasa likod niya, hindi sa harap. Parang may kulang. Parang may mali. Sa pangalawang shot, mas awkward pa. Napuputol ang ilong niya sa frame. Ang mata niya ay masyadong dikit sa gilid. Halos walang breathing room ang komposisyon. Sinira ng palabas ang sariling rules nito. At doon naging mas mabigat ang sandali. Hindi dramatic ang galaw. Walang malakas na sound cue. Subtle lang. Pero ramdam mo ang shock. Ramdam mo ang bigat ng realization. Tema ng oras at alaala. Isa sa pinakamalakas na tanong ng Freren ay, ano ang pakiramdam ng mabuhay ng 1,000 taon habang lahat ng mahal mo ay nawawala? Madaling mag-disconnect. Madaling isipin na ang buhay ng tao ay isang iglap lang. Pero ang kwento ni Vull ay paalala na kahit hindi mo na maalala ang mukha o boses ng isang minahal mo, maaari mong panindigan ang alaala nila sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Nang aminin ni Vull na hindi na niya maalala ang mukha ng kanyang asawa, hindi yun simpleng senyales ng katandaan.
Isa itong representasyon ng commitment, na kahit mawala ang detalye, nananatili ang pangako. At dito nagbago si Freren. Sa dati niyang paglalakbay, marami siyang hindi napansin. Hindi niya pinahalagahan ang oras kasama ang mga kaibigan. Pero sa bagong paglalakbay niya, mas maingat na siya. Mas bukas na siya sa koneksyon. At sinabi niya kay Vol na dadalhin niya ang alaala nito sa hinaharap. Hindi natatapos ang kwento sa pagkamatay. Nagtatapos ito sa pagtanggap. Bakit ito isa sa pinakamagandang shot sa series? Dahil ipinakita ng Freren na kaya nitong sundin ang lahat ng cinematic rules. Paulit-ulit nitong pinatunayan ang galing nito sa composition. Kaya nung sinira nito ang rules, alam mong sinadya iyon. Ang paglabag ay naging emosyonal na exclamation point ng kwento. At ang mas kahanga-hanga, kahit hindi mo alam ang rule of thirds o negative space, mararamdaman mo pa rin ang epekto. Doon mo masasabi na tunay na mahusay ang pagkakagawa. Isang optimistikong pagtatapos. Hindi tayo iniwan ng serye na wasak. Iniwan tayo nito na may pag-asa. Hindi pa patay si Vol sa dulo ng kwento. Pero tinanggap na natin na darating iyon. At okay lang. Dahil sa mundo ng Freren, ang mga tao ay nabubuhay hindi lang sa alaala, kundi sa mga aksyon ng mga taong naimpluwensyahan nila. At minsan, ang pinaka-weird na shot, ang siyang pinakamagandang sandali sa buong serye. Kung gusto mo pa ng mas malalim na anime analysis tulad nito, sabihin mo lang.